Ano nga ba ang gagawin ni Saitama kung sakaling makapasok nga siya sa mundo ng One Piece? Yan ang mapapanood natin sa fan-made art na ito. Napunta nga si Saitama sa isang madilim na gubat at tanong nga nito na nasaan na nga daw ba siya at mukhang pamilyar nga daw ang paligid nito. Bigla ngang lumapit si Kobe sa kanya at tanong nga nito na sino nga daw ba itong kalbo, bakit mukhang kakaiba daw ang suot nitong mga damit. Sagot niya ni Saitama na okay lang naman daw siya, ngunit mukhang naliligaw na nga daw siya sa gubat. Ito daw talaga ang sinusuot niya bilang isang hero, may ibang mga hero din daw ba dito? Sagot niya ni Kobe na wala naman daw silang mga ganun dito, katulad din daw ba ito ng mga Marines. Pinoprotektahan daw ng mga Marines ang mga tao, laban sa mga masasama. Pangarap na din daw ni Kobe na maging Marines. Tugon niya ni Saitama na hindi niya daw alam ang mga sinasabi ni Kobe, ngunit kung nais daw nitong maging Marines, ituloy lang daw nito at wag sumuko. Then tanong nga ni Saitama na may mga bangka daw ba sila dito. Sagot niya ni Kobe na meron daw siya, ngunit hindi pa daw niya ito natatapos, gagamitin niya daw ito upang makatakas. Tanong naman ni Saitama na bakit naman daw tatakas si Kobe, para saan daw ba? Sagot niya nito na mahabang istorya nga daw, na-trap daw siya sa isang pirate crew bilang isang caretaker. Then bigla ngang sigaw ni Kobe na sinabi daw ni Saitama na isa itong hero, matutulungan daw ba ni Saitama si Kobe upang makatakas. 2 taon na daw siyang nagpapakahirap ay gustong-gusto na daw talaga niyang makatakas. Tanong naman ni Saitama na paano naman daw ang bangka na gagamitin nila. Umiyak na nga si Kobe at sagot nga nito na siguradong wawasakin daw nito ang kanyang bangka kapag nalaman ng kanyang boss. Nakikiusap nga siya na tulungan daw sana siya ni Saitama na makatakas. Then matapos nga nito ay dumating na bigla ang boss at winasak nga ang bangka ni Kobe. Sigaw nga niya na ganito daw pala ang plano ni Kobe, wala daw itong utang na loob. Pinagpawisan na nga si Kobe at sagot nga nito na nagkakamali daw ang boss niya dahil ginawa niya daw ang bangka para sa boss niya mismo. Tanong nga ni Saitama kay Kobe na itong matabang baboy daw ba ang nais takasan ni Kobe. Nagulat nga si Kobe dahil tinawag ni Saitama itong matabang baboy. Pati nga ang ibang mga tauhan ay nagulat nga sa mga sinabi ni Saitama. Kaya naman sigaw nga ni Kobe na nababaliw na daw ba si Saitama, isang pirata daw ang kanyang boss. Kaya naman dahil dito ay sigaw nga ng matabang baboy na dudurugin daw niya si Saitama. Then inisip naman ni Saitama na pirata daw ba talaga ang mga ito dahil akala nga daw niya na cosplay lang daw ang suot ng mga ito. Then matapos nga nito ay sinampal nga ni Saitama ng malakas ang matabang baboy. Nagulat nga silang lahat dahil hindi daw nila nakita kung paano pinabagsak ang kanilang boss. Nagalit nga si Saitama sa mga ito at wika nga nito na wag daw silang mambuli ng mga bata. Pinagpawisan niya sila at humingi ng tawad, gagawin daw nila ang lahat para patawarin daw sila ni Saitama. Tugon niya ng ating bida na bigyan daw nila ang bata ng isang bangka para mapatawad niya ang mga ito. Napaiyak na nga si Kobe dahil si Saitama daw talaga ang pinaka-the best. Then naglakbay na nga sila ni Kobe sa karagatan. Tanong nga ni Kobe na kung naghahanap daw si Saitama ng malakas na kalaban, ay dapat lang daw na sumali ito sa mga Marines. Sagot niya ni Saitama na isang Class B hero lang naman daw siya. At kapag nakakakita at nakakapatay daw siya ng mga halimaw, ay iba daw ang nabibigyan ng puri. Tanong nga ni Kobe na anong mga halimaw daw ba yung tinutukoy ni Saitama. Nagulat nga si Saitama dahil wala daw palang mga halimaw sa mundong ito. Ano pa daw ba ang ginagawa niya dito? Kapag wala daw mga halimaw ay hindi daw siya magiging malakas. Kaya naman sagot nga ni Kobe na sumali na lang daw si Saitama sa Marines upang makalaban daw nito ang ibang mga pirata. Kinabukasan niya ay nakarating na sila sa branch office ng mga Marines. Habang nasa labas nga sila ay nagmamadali na nga si Saitama na sumali dito. Sa loob nga ng opisina ay wika nga nito na may bagong mga sumali daw ba. May mga dokumento daw ba sila patungkol sa bagong sasali sa Marines? Sagot niya na mukhang mga batang walang experience daw ang sasali. Sagot niya na alam daw dapat ng lahat kung sino ang boss dito. Wika nga niya na ipapaalam nga daw niya ito sa mga bagong sali. At sisiguraduhin daw niya magiging tapat itong mga member. After nga nito ay tanong nga niyo sa Saitama na bakit pa daw ba siya pumunta dito kasama ang isang bata. Hindi naman daw siya ang tatay ni Kobe, kaya wala daw siyang pakialam sa kung anuman ang mangyayari. Dumating na nga siya at wika nga nito na siya nga daw ang kapitan ng Marines base na si Axe Hand Morgan. Ano daw ba ang problema ng kalbong bida?
Sagot nga ni Saitama na siya nga daw si Saitama. Isang hero at naghahanap nga daw siya ng mga halimaw na pwede niyang pabagsakin. At wag daw nitong tawagin si Saitama isang kalbo. Nagalit nga si Axe Morgan at sigaw nga nito na isa nga daw siyang Marines, ang kapal naman daw ng muka ni Saitama na maging siga dito. Ipapakita nga daw niya sa ating bida kung ano ang nangyayari sa mga lumalabag sa kanya. Inisip nga ni Saitama na pwede daw palang maging hysterical ang isang Marines. Kaya naman after nga nito ay una ngang umatake si Morgan papunta nga kay Saitama. Then nakita nga ni Kobe na pati nga ang mga bakal ay talagang nahiwa sa lakas ng atake ni Morgan. Sigaw nga ni Kobe na namatay daw ang kalbo sa isang atake lamang, ngunit bakit tila nawawala daw ito, ano daw ba talaga ang nangyayari? Wika nga ni Morgan na may mali nga daw dito, paano daw niya hindi tinamaan ang kalbo? Kasabay na nito ay bigla nga siyang sinuntok ni Saitama at tinamaan nga ito sa mukha niya mismo. Habang makikita nga natin na ang mukha ng ating bida ay kalmado lamang. Nagtaka nga sila na paano daw napabagsak ang kanilang Captain Morgan sa isang atake lamang. Then matapos nga nito ay nag-celebrate nga silang lahat dahil sa wakas ay bumagsak na daw ang kanilang captain. Sobrang galit na galit daw sila kay Morgan. Kailangan daw nilang tawagan ang headquarters at airport ito sa mga Marines. Kailangan daw nilang bigyan ng pabuya ang kalbo. Tanong naman ni Saitama na ano daw ba ang problema ng mga ito, sinapak na nga daw niya ang boss nilang lahat, tapos sobrang tuwa pa daw ng mga ito. Sagot nga ni Kobe dahil hindi daw mabait ang captain nila. Inaabuso daw nito ang posisyon at nagiging diktador para sa lahat. Dagdag pa nga ni Kobe na maraming salamat nga daw kay Saitama. May bagong objective na daw siya at sasali daw siya sa mga Marines. Mag-training daw siya upang maging malakas katulad daw ni Saitama. Then nakiusap nga si Kobe sa mga Marines at nais nga talaga niyang sumali. Alam naman daw ni Kobe na wala pa daw siyang experience sa pakikipaglaban or stratehiya. Ngunit gagawin daw niya ang lahat upang matutunan ang mga ito. Bukod pa nga daw dito, ay binigyan daw siya ni Saitama ng personal workout nito upang maging malakas daw siya. Then tugon niya ng isang kasamahan na may potential din daw ang kasama nitong kalbo, pwede daw nila ito magamit laban sa mga pirata. Tugon niya nila na hindi daw nagustuhan ni Saitama kung ano ang ipinakita nilang lahat matapos bumagsak ni Morgan. Kaya naman hiningi na lang daw nito ang mapa papunta sa East Blue at bigla na lang daw umalis. Sigaw nga ni Kobe na hindi man lang daw siya nakapagpaalam sa kanyang kaibigan. Kailangan na daw nilang pumunta sa terminal, baka nandun pa daw si Saitama at naghahanap pa ng bangka. Sagot niya sa kanya na bibigyan daw niya ng patawad si Kobe sa pagsigaw nito. Ngunit tama daw si Kobe kaya naman pupunta na nga daw sila sa pier. Then nakita nga ni Saitama sina Luffy at Zoro na umalis na nga gamit ang bangka. Sayang naman daw at hindi daw siya nakasabay. Then nakarating na nga sila at naabutan nila si Saitama. Sa ngalan daw ng mga Marines Corps, ay nagpapasalamat daw siya sa ating bida. Wika nga ni Saitama na naiwan na daw siya ng lahat ng bangka, baka pwede daw siyang makahirap ng bangka. Dito na nga nila inutos na bigyan niya daw si Saitama ng bangka upang masakyan nga nito.